Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. At pag-uusapan po natin si Aboitiz Power at yung usapin na nuclear energy, baby! Kailangan na po natin ito. 40 plus years na po tayong late sa nuclear energy. O ba, parang 40 years ago kasi may project na po ng nuclear kaya lang naudlot. Kaya po ito po ang nangyari sa atin ngayon. Ang mahal-mahal ng kuryente sa Pilipinas at naiwan na po tayo ng ating mga neighboring countries. Ayan, no? So sa Philippine Star ko po nabasa ang balita po na ito, no? Aboitiz Power pursues nuclear talks with US firm. Okay, basahin niyo po ito sa Philippine Stars guys, ha? Okay. Actually this year po no, maraming news po itong sunod-sunod na fini-feature po, no, yung pag-pursue kasi nagmamadali po si Aboitiz Power. Gusto po talaga nila na maumpisa na po yung project na to, no? Gumalaw na po, umusad na ang project na to, no, ng nuclear. Kaya ito po, no, nagpaparinig na po sila talaga at gumagawa ng ingay po, no? Alright. So sabi po dito, no, Aboitiz Power Corp is set to pursue exploratory talks on nuclear energy development with US-based ultra-safe nuclear corporation. Of course po, no, kasi wala naman po tayong expertise sa nuclear. Kailangan nagko-consult po tayo doon po sa mga talagang marurunong po dito. Kaya ito po, no, nag-explore po sila, no? They want to pursue this, no? So we're still in early discussions. We're about to sign an NDA, non-disclosure agreement, with Ultrasafe just to continue the discussion. Okay, early discussion pa lang po ito. Pero nagpo-progress naman. So ito po gustong-gusto po natin mangyari. Aboitiz Power President and Chief Executive Officer Emmanuel Rubio said. Okay. Headquartered in Seattle, Ultrasafe, ayan, sino ba to Ultrasafe na to? Is a vertical integrator of nuclear technology and services. So, expertise po talaga nila, no, ay nuclear energy. It is primarily involved in micro-modular reactors. At yan po, dumugo na po ang ilong ni Kuya John dahil wala po tayong alam sa mga reactor po niyan. Hindi po physics ang ating expertise. Well, anyways, ang sabi po dito, Rubio said micro-modular reactors which have capacities ranging from 5 to 7 megawatts are probably perfect for microgrids. So micro yata usapan. Ayan, so siguro maliliit po ito kasi micro. Pero syempre maliit. micro malaki. Okay. So Aboitiz Power sees nuclear energy technology as potential source of reliable and clean baseload power in the country. The company believes that nuclear energy may play a vital role in the Philippines transition to a cleaner energy. Ito po rin yung sinasabi ng ibang mga kaibigan ko po na foreigner po, no, na maganda naman po ang nuclear energy at malinis pa kasi walang carbon dioxide. Ayun, sabi po dito, nuclear should always be an option for the country. I think when it becomes available, it is going to be economically feasible solution that's not emitting carbon dioxide. And of course po, no, hindi lang po sinasabi po dito, ang unang-una talagang reason po nito is kasi po napaka-cheap po ng nuclear energy kung ikukumpara po natin, no, sa mga energy po na galing sa fossil fuel. Napakamura po. Syempre ang fossil fuel, syempre nauubos pa ang supply po niya, no? Nadideplete po yan at syempre kinokontrol po ng mga supplier po nito, no, yung paghigot nila ng oil sa lupa. Kaya po ngayon, no, tumataas na naman ang presyo po ng langis kasi po ganyan po, no, pag kumukonti yung demand, hindi na rin sila naghuhukay, hindi na rin sila naghihigop ng energy ng oil from sa mga ano po nila, sa mga pinanggagalingan po nila, syempre para to control po yung price, no? Syempre po, no? Kasi gusto po nila mataas po ang presyo. Pero ito po ang alam ko po talaga, pag sinabi talaga nuclear, cheap energy po ito, murang energy. Kaya napaka-promising po nito, no? But there has to be a number of items that need to be in place. Country to country agreements, okay, maybe governing laws. Yeah. So Rubio also pointed out that government would have a key role to play in encouraging nuclear as an option in the country. Of course, kailangan syempre, no, ng permit, ng licenses ng country para payagan po ito kasi kahit anong gawin pong project po nito, pag wala pong suporta ng gobyerno at may umangal ng mga tao, baka po masayang lang po ito at lalo malugi lang po, no? Kung sino man yung private sponsor po nito, kawawa naman po, no? I don't think
A single private sector entity will be able to do it outside of any government participation. Okay, there has to be government participation. Okay, all right. I think the licensing will be around 2027 to 2028. Sana soon magawa na po ito, no? So it's going to be beyond that, maybe around 2013, where we can seriously consider that option. So matagal-tagal pa po ito, wala pa pong licensing according to this po, no? Nuclear energy is among the technologies being explored by the Philippines but is still considered as a long-term option for the country for power generation. Isipin mo ngayon wala pa licenses, wala pa talks pa lang, pero po yung mga ibang bansa po, no? 40-50 years ago may nuclear energy na po sila. Yung South Korea po, hindi po ako nagkakamali po, no? Noong 1970s, kasabay lang po natin po yan eh. Actually po, ang naalala ko po noon, no? Nung ini-introduce pa lang yung nuclear energy, hindi ko po naabutan to. Kwento lang ng lolo ko to. Okay. Sabi po nila kasi noon, lamang pa tayo sa South Korea. After Japan, tayo na po ang next na pinaka ahead sa buong Asia. Japan and then Philippines na. Susunod pa lang ang Korea po sa atin. Kaya lang nga po syempre, hindi po natuloy yung nuclear natin. Sa Korea po, natuloy yung nuclear po nila. Dalawa yung nuclear nila. Kaya po yan, umasenso po sila. Tayo po, naiwan po tayo. Alright. Ayan, no? So, Aboitiz Power is currently expanding its renewable energy portfolio to achieve a 50-50 balance between its renewable and thermal capacities. Okay. Wow, wala na po tayo pakialam dyan. Yung nuclear na po ang topic po natin ngayon. Kasi nuclear talaga is critical. Kasi po cheaper energy po ito at magiging competitive na tayo sa ating mga neighbor. May video po tayo, no? Na nilabas ko po, I think 2 weeks ago po, no, na yung investors po are avoiding the Philippines po, no? Bakit po ina-avoid ng Philippines? Kasi po pag dito po sila magi-invest sa Pilipinas, magma-manufacture po, talon-talo po sila dito kasi unang-una po napakamahal po ng energy dito. Sa energy pa lang po ayaw na po mag-invest ng mga foreigner po. Kahit po mga Pilipino ayaw po mag-invest na sa Pilipinas kung manufacturing lang ang kanilang gagawin dahil napakamahal po ng kuryente. Sobrang mahal po ng kuryente po dito. Kasi nga po galing sa fossil fuel and of course meron tayong mga system loss, mga ganyan-ganyan na kung ano-ano losses na charge mo sa lahat ng tao na alam naman po natin saan po galing po yan, sa mga galing po sa mga ninanakaw na kuryente na hindi naman po sinusugpo. Kasi po, bakit naman po susugpuin yan? Pwede namang i-charge sa lahat ng tao, wala namang matatalo kung hindi tayo lang pong mamamayan. Alright? So yan po sa energy pa lang, talo na po. Tapos, pagdating pa po sa labor cost, tayo na po no, medyo mahal po tayo compare po sa mga neighboring countries po natin. Mahal po ang Pilipinas, mas mura po sa ibang bansa. Kaya napakaliit na po ng case na dito po talaga mag-invest. Ito maging choice ng mga foreign investors po. Kaya po ito na namamasyal po ang ating mahal na Pangulo, no? Hinihikayat niya yung mga iba't ibang foreigners na mag-invest sa Pilipinas. Wala po masama, maganda po yung ginagawa po niya. Pero po ang mga investors po are rational people. Kasi po kahit hindi mo na po sila puntahan, kahit hindi mo na po sila hikayatin, kahit hindi na po sila puntahan natin mahal na presidente, kung nakikita po nila na maganda mag-invest sa Pilipinas, mag-i-invest po sila. Kaya lang po ganyan mahal lang kuryente sa atin, mahal ang labor cost, etc. Marami po talagang problema, no? Alright. So, profitability ng quick lang po, i-round down lang po natin sa Aboitiz Power, no? Mukhang respectable naman, maganda po ang kanilang returns on invested capital, no? And makikita bakit malaki yung discrepancy return on asset and return on equity kasi marami po itong utang po, no? Alright, pero mukhang okay naman po yung business po nito. Medyo okay naman po, no? Medyo average looking po, no? Or a little bit above average po, no? Financial health, marami-rami lang pong utang, no? Interest coverage, medyo mababa po for our liking. Madami pong utang. But anyways, ganyan po talaga ang nasa energy sector. Ganyan po talaga. Marami po talagang utang po sila. Kasi may pagka-utilities na rin po ito, no po? Ayan. And revenues naman po, increasing naman po sila, no? Throughout the years, nag-increase naman po na halos na double po nila ang kanilang revenues for the past 8 years. Ang kanilang mga net income ay nag-grow naman po, no? Healthy growth, no? With the exception of course ng pandemic po, no? Ayan. Balance sheet, makikita po talaga ninyo na medyo mataas po talaga ang utang at 200 billion po ang taas po ng utang po nito, no? At debt ratio po nila, kung mapapansin po ninyo dito, no? Mahigit 100% po, having 146% po ang debt to equity ratio po nito. Medyo mataas po ng konti. But then again, sabi ko nga po, ganyan po talaga sa mga
may pagka-utilities na po kasi talaga po ito, no? Alright, and kung titingnan po natin yung overall valuation po nito, price to book 145, price to sales 135, price to earnings of 9.51, pero dahil maraming utang, mas maganda tingnan natin yung earnings yield at 6.69. Medyo mahal po ito ngayon. Sa akin lang pong palagay, dahil po bear market, medyo mahal po ito. Medyo justified po ito kung wala po tayo sa bear market, nasa bull market tayo. Parang pwede po yung ganitong valuation po, no? Kasi medyo malaki po utang 6.69% lang ang kanyang earnings yield. Medyo nasa expensive side po ito. So hindi ko po bibilhin si Aboitiz Power today, pero pag may nuclear na, syempre, pasok tayo dyan. Gusto natin yung mga ganyang mga nuclear po. Well, anyways, lahat po ito ay opinion ko lang po, no? Salamat po sa pakikinig po ninyo. Good night po. God bless. Bye-bye.